Tapos pati yung pinapasok nyo kagabi. Nagpapasok kayo ng minero, pati yung mga manginginom ng tuba, pinapasok ninyo. Naku po, bawal. Naka-PNP uniform, no? Yun. Manginginom ng tuba, sir. Ano? Papakita niyo ba mamaya dyan? Pati nga ba niya? Manginginom ng tuba. Matanda na. Siguro. Ay, grabe. Yan, mga minero yan. Grabe ng mga kababayan. Pulis ba yan? Parang Pulis ba yan? Hindi naman. Ito ang pangalan ng bundok, Mount Diwata. Wow, Pares. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Sir Jason Sa. Talagang napakayabang nitong Abalos no mga kababayan, hindi lang mayabang kundi napakasinungaling pa na humarap sa media at kinuwento di umano na ang mga KOJC members nagdadala di umano ng mga armas o baril nila sa loob ng compound. Paano mangyayari yun Abalos? Di sana kahapon pa may nabalitaan na nagkaroon na ng putukan sa pagitan ng kapulisan at ng mga KOJC members. Ikaw talaga yung utak mo iba Para lang talaga masumikat ka, para maging matunog ang pangalan mo, at para makapagpa-press conference at magpa-media ka. Gagawin mo lahat para maging sinungaling no? Napakakapal mo naman. Bakit ba dahil may balak ka maging senador sa susunod na eleksyon at mangampanya? Utot mo Abalos, walang boboto sa'yo. Hindi naman bobo at tanga ang mga taong bayan sa mga pinanggagawa mo. Kay Bantag nga wala kang magawa, tapos dyan pa kay Pastor Kibuloy, puro kayo pamumulitika pero wala namang resulta sa mga ginagawa nyo. Anong mapapala ng taong bayan kung maging senador ka, Abalos? Hay nako. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, nakakainis rin itong mga mainstream media na bayaran, na alam nila sa sarili nila na sinasapawan o binabaliktad nila ang tunay na istorya, ngunit go pa rin sila sapagkat nababayaran niya ng bangag na administrasyon. Kaya itong mga sina Sir Jason Sa, sina Attorney Trixie, Madam Maharlika, Miss Sas, lagi na pagsisinungalingan pero sila talaga ang nagsasabi ng may katotohanan na bangag ang administrasyon ngayon at ginagamit ang mga media, ang mga trolls para pagtakpan ang mga tunay na nangyayari sa ating bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito may lagusan dito. Fake na fake yun. Unang-una, hindi nga nakapasok dito yung mama. No? Ano pa paano niya? How will he ascertain the truthfulness, the veracity of what he is saying? Secondly, sinasabi niya na nagpasok ng mga armas. Ang mga KOJC, meron daw silang armas dito. Mr. Abalos, either bangag na bangag ka hanggang ngayon, kasi first day pa lang, August 24 pa lang, J. Ibarra, nagpasok na sila na sako-sako mga kontrabando, baril, punyal, mga kung ano pang pampasabog. At alam naman natin planting rice, sa tanda kong ito bilang journalist, anino pa lang ng ginagawa nyo, kabisado ko na. Ay, oo. Nandyan, documented dito walang fake news dito. Yan, i-report nyo naman paminsan-minsan, kayong mga nandyan sa Metro Manila. Para lang sa ganoon, magkaroon ng katuturan yung sinasabi ninyong puro kayo si Jason Sa, peddler ng fake news. Tingnan nyo muna yung sarili nyo, Kasi alam ko, lahat ng binabalita namin dito is documented. No? Correct. Ayan, ulit-ulitin po namin. Ito po yung pinasok nilang mga kontrabando, August 24 pa lang. Ngayon nagsasabi, anong petsa ngayon? August 30. Sinasabi ni Abalos, meron daw mga armat ang mga taga-KOJC. As early as June 10, sinasabi na natin, na ilang press conference, wala, ayan. Yan po, yan din. That's the same place, Jay, Aaron, Carla, na gabi yan madaling araw yan. Diyan sila nagpatok ng mga armas, ng mga kontrabando. Tapos nung umaga, yung nilagay ni Abalos dun sa kanyang photo support, ibang lugar, no? Yung merong barbed wire. Mr. Abalos, yung merong barbed wire na tinuturo mo dyan, diyan namatay yung unang-unang casualty ng pagpapasabog nyo ng tear gas. Para at least alam mo.
Kasi Tsaka, hindi sir, mo alam ano nangyayari eh. Oo. Sir Jay, no, nakakapagtaka na sasabihin niya na may mga pinasok daw ang KOJC member na mga armas. Hindi ka ba nag-iisip, Abalos? Kasi kung totoo yung pinagsasabi mo, di sana nagkaputukan yung dalawang panig nung gabi na yun. Correct. Talagang itong si Abalos napakasinungaling eh. Basta may maisabi lang, may pagmayabang sa harap ng media, no? Sa kanya pa press conference, gagawin niya kahit walang katotohanan. Napakahayop talaga nitong si Abalos. Grabe. Palibasa, may balak tumakbong sa pagkasenado, kaya ganyan. Pero wag niyong iboboto to mga kababayan. Wala tayong mapapakinabang sa ganitong tao. Init ng tension nun. Hindi ka talaga nag-iisip. Alam mo, Abalos, mas okay lang talaga na maging mag-artista ka kaysa kasi puro drama lang yung pinapaano mo eh. Puro lagi ka na lang nagdadrama sa lahat ng mga statement na ipinapalabas mo. Mukha nga siya ngayon dun, Sir Jay eh. Turo-turo siya dun sa screen. O ito, ganyan. Dito sila pumasok, ganito ginawa nila dito. Sabi ko, nandun ka ba? Para maipaliwanag mo yan? Parang katawa-tawa eh. Dapat malaman ng publiko, no? At least sa publiko tayo magre-report. Ito kung malaman ng publiko, August 24, alas 4 ng madaling araw, wala na kung kayong madaanan dito magpapasok. Buong 31 hectare na Kingdom of Jesus Christ compound ay nakabarikada na po ang halos 3,000 mga pulis, no? Lahat ng angulo, harap, gilid, likod, tagian. Ang hindi na lang patihin papawid kasi may mga helicopter pa sila. At ang barikada po, magmula pa lang doon sa ang Leongto Avenue o Mamay Road, which is about 10 kilometers or 5 kilometers. Magmula dyan sa, hindi ko kabisado yung tunay na yung haba, no? Pero malayo pa yan. Hanggang doon sa Kingdom of Jesus, hanggang doon sa Panakan, exit ng Philippine-Japan Friendship Highway, cordon na po yan ng lahat. Si HPG, Regional Mobile Force, mga pulis mula sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao City. Maliban pa doon sa mga pulis galing ng Cotabato, galing ng Cagayan de Oro, ganun po sila karami. Kaya napaka-imposible na makapagpuslit ka. Tama. Kung yun nga hong mga mismo taga-KOJC, the first 3 days, hindi yun nila pinapapasok eh. Yung may-ari ng lupain yung may-ari, inalisan nila ng karapatan para makapasok at makalabas. Ganun kawalang hiya yung Philippine National Police. Sorry, alam ko masasaktan yung ibang matitinong pulis, pero hindi naman po namin pwedeng sabihin na ito'y mga bandido na inutusan ni Marcos Jr. kasi ang kanila pong suot, uniforme ng pulis. Kasi although umaasta sila na mukhang miyembro ng Acetylene Gang at saka ng Martillo Gang, naka-uniforme pa rin sila ng pulis, kaya ang tawag po natin, mga pulis ng PNP. Ngayon, nakakatawa na kayo. Kanina, lahat ng violation ginawa nyo. Nagpalipad kayo ng helicopter bihan as low as 700 feet. No? Hindi. Bawal yun. Bawal yun. Bawal na bawal po yun. Nakasira pa kayo ng solar panel ng Jose Maria College, a school zone na tinatawag po Zone of Peace. Grabe. Ang dami nyo na naman. Yan po ay simpleng Kaya dapat pagkatapos nito, gumawa na ng hakbang ang mga KOJC ng bigyang kaso itong mga nanguna sa gulong ito o gusot na ito. Dahil kawawa ang sitwasyon ngayon ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. At kaya binibigyang highlight natin ang mga pangyayaring ito, mga kababayan, dahil may malasakit lang tayo sa ating kapwa Pilipino. Lalo na't alam natin na walang ginagawa ang ating gobyerno o ang administrasyong Marcos patungkol dito. kaso yan. Unang-una, reckless imprudence resulting to damage to property. Ngayon, sasabihin wala daw si Torre doon. Sir, lahat po ng aming mga camera, still camera,
Kuha kayo. Meron po kaming zoom lens na ginagamit at para 450 meters ang layo. Kitang-kita pati yung butas sa ilong mo at saka yung tinibig sa iyo mo natin. Kitang-kita dun sa litrato. Sir Jay, Oo. baka sabihin na naman nila dyan, AI na naman yan. Baka sabihin na naman, ay, AI lang na yan. Alam Ay, mo, posible. sa lahat Kasi po ng... sinasabi ng General Alba, yung bagong tagapagsalita, hindi na pinagsasalita kayo si Torre. Ah, Dahil si Torre nagmumukhang nagmumukhang kwabong hindi nakapaligo ng 12 buwan. mukhang hunyango no? Kaya mo na talaga. Kaya ang pinagsasalita nila ngayon, si Brigadier General Alba. Kaya sabi ni Alba, kasi nung lumilipad po kami, inaano kami ng laser. Sir, hindi po laser yun. Dahil lumipad kayo ng tanghali, nagbabounce back po yung ilaw doon sa lente ng camera. Ganun lang siya kasimple. Kung wala kayo naintindihan sa photography, kami ho naintindihan namin yun. Dahil trabaho namin yun. Ha? Tsaka posible yung sa posible yung sa laser. Imposible. Unang-una, kung nilaser kayo, nabulag na yung piloto nyo, bumagsak na kayo. Oo. Hindi kayo bumagsak kasi camera lang ang ginagamit namin. No? Akala kasi nila, anong tawag nito? Kasi nalaman nila, uy, nakunan tayo. Oo, nakunan tayo. Kaya ako, ayoko na sabi ko nga sa kanila kanina, nung bago ako umalis dyan, huwag nyo nang ilabas. Ilabas na lang natin yan pagka nagkakaso na. Kasi pag nilalabas natin sa social media, after one day, yung meta tinatanggal. Nakita mo yung video natin na lalabas natin na pag-aakot nila ng kontrabando? Pinaalis nila sa meta yan. Wala na nga mahanap ngayon eh. Lahat na ng mga Because nakasave na po yan sa mga telepono at sa mismong file namin, no? Kaya hindi po ninyo maitatanggihan. Saka na tayo magpakita ng video. Tapos pati yung pinapasok nyo kagabi, nagpapasok kayo ng minero, pati yung mga manginginom ng tuba, pinapasok ninyo. Naku po, bawal. Naka-PNP uniform, no? Yun. Manginginom ng tuba, sir. Ano? Papakita nila mamaya dyan. Pati ka ba talaga? Manginginom ng tuba? Matanda na. Siguro. Ay, grabe. Yan. Mga minero yan. Grabe ng mga kababayan. Pulis ba yan? Parang Pulis ba yan? Hindi naman. Ito ang pangalan ng bundok, Mount Diwata. Wow, pares. Magkakataon, si General Diwata, ayan, mga minero mula sa Mount Diwata. Kung ka na talagang mamalasin ka talaga eh. Grabe na. Tsaka talagang magaling din si Torre, no? Mga kamukha niya lang din yung mga pinagkukuha niya, no? Lapit din. Pag kumuha naman siya mas magandang lalaki, di itsapuera na siya. Magmumukhang papangit siya lalo, no? Sir Jay, no? Lalo na. Hindi na nga nagpupunta yan eh. Kasi pag tumatabi si Boss Dada sa kanya, nagmumukha siya nagmumukha sa laki. Toothpick. Mukha siyang toothpick. Sayang, nandito pa naman na ako, Sir Jay. Gustong-gusto ko siya makita. Basta lalo na, dapat huwag kang masyadong naglalabas. Pag nakita ka ni General Marbil dyan, may kalalagyan ka, beautiful, ha? Oo. Gustong-gusto ko makita rito si Torre. Sabihin ko lang sa kanya na kung anong sama ng mukha mo, hindi sama ng ugali mo. Ikaw pa. Walang training ang bibig mo. Ay, hindi ako wala akong pakialam sa kanya. Basta kung gusto ko sabihin, sasabihin ko sa kanya. Ako na, sa totoo lang, naawa ako sa kanya. Kasi, palpak na palpak pa sila. Hanggang ngayon, ginadjustify nila yung pananatili nila dyan. Ngayon, ako nga, sabi ko nga, kung ang service of warrant lang ang pakay nila, matagal na ito. Walang pulis na nasa tamang katinuan na mag-i-stay ng 6 days, 7 days in the service of warrant. Usually, mga after 2 hours, 3 hours lang yan. Gagawa ka na ng report, ibabalik mo na sa judge yan. Respectfully return to the honorable judge. Hearing subject of the alias warrant, babae pa eh. Hindi nga warrant against Kibuloy yung dala-dala nila eh.
Waran ng babae na sinasabi na akusado Yeah. Na nandito daw. Si Manes. na nandiyan daw sa loob na yun nung unang mga 2 araw ang sinasabi ni General Diwata na si pastor daw ay pumapasok sa mga dingding, no? Yung pang hallucination ng mamang ito, no? Grabe lakas ng Oo. tama mo, Tore. Oo. Tumatago sa dingding talaga, no? Yes, ito, Pwede rin yan. yes po, masingit ko lang Sir Jay, no? At isa pang Sir Jay. Ayan. Regarding po ito sa blue box, Sir Jay, no? Kasi may statement po dito si Colonel Jean Fardo. Sabi po niya, I am not at liberty to reveal kung ano po yung laman ng box na yun, but I can assure you kung ano man yung laman ng box na yun ay it is intended to be used sa implementation ng ating WOA. At again, we are following in the strictest sense kung ano yung mga allowable na po pwede natin gawin sa paghahanap natin sa mga wanted persons. Ano po? Kayo lang nag-aanap, huwag nyo kaming isali, natin pa eh. Mali-mali pa yung Tagalog mo eh. O yan, alam mo yan, pinakasinungaling na abogada na opisyal ng pulis. Lahat Kasi sila tingnan mo sinungaling. kung wala kayong intensyon na manlansi, Yeah. dapat pinadaan nyo sa scanner. Tinakpan nyo pa eh. Binabarikadahan ninyo ang para makalusot yung na hindi damaan sa scanner eh. Tapos Oo. tumatakbo pa sila, Kaya Sir doon pa Jay. doon. Ayan, Oo, makikita yan. po natin, tumatakbo pa. Hinahabol yan ang mga tao dyan sa loob para ma-document. Oo. Tapos ano nga eh, Nila eh. Diyan sa video na yan, Sir Jay, ginawan ng issue yan ng hindi ko lang tukoy kung siya ay network ba or ano. Basta ginawan ng issue yan kasi may yung pulis na yan nananakbo, sinundan ng isang member ng KOJC member yan. Tapos tinanong. Pero doon, ipinalabas doon sa isang post na yon na kaya daw nasasaktan ng ibang mga KOJC member dahil inaharang daw nila yung operasyon or yung mission ng mga pulis dyan sa loob. Sabi ko, grabe talaga ka-fake newsan nitong mga to. Hindi ko lang alam bakit pinapaniwalaan ng ibang mga Pilipino yung picture lang yung pinost, hindi video. Mga Picture lang sinungaling nung- talaga sila. Oo, sobra. Kahabol, kung may papakita natin yung pag-arang nila magmula sa katedral hanggang sa Jose Maria College, may githusan libo yung umarang. Hindi pinapadaan yung yung mga may-ari. Yung mga missionaries na supposed to be may-ari niyang compound na yan. Kaya nga sabi ko nga, matuto sana naawa rin ako sa mga Davao correspondents ng mga network. Kasi apparently, hindi na nila pinagla-live. Kasi pag nag-live sila, makikita ang totoo eh. Ang ginagawa, pinagsasabit sila yung storya, pagkatapos babalik ka rin naman nila pagdating sa mga news nila. Kawawa rin, isipin mo, magpapagod yung mga correspondent nila sa Davao, magre-report ng totoo. Pagdating sa desk doon, babalik ka rin. Oo. Sir Jay,